napangahas, walang hamon na inuurungan. One of the most fearless and most talented young women in showbiz takes on the grandest risk of her career. Angelica Panganiban, isa sa mga most wanted. Sa lahat ng mga sikat na actress ngayon, Angelica Panganiban definitely stands out. At this point in her career, only Angelica can claim to be the ultimate risk taker. Kung ang mga kasabayan niya magdadalawang isip sa pagtanggap ng mga kakaibang papel, walang takot namang ginagampanan ni Angelica ang mga offbeat roles. That's why Angelica can be intense, sexy, and funny, all at the same time. Mula sa pagiging santa-santita at sexy wife sa A Love Story hanggang sa pagiging Chrissy sa Banana Split at kontrabidang si Scarlett sa Iisa pa lamang, anumang pagganap ni Angelica talaga namang tumatak sa bayan. Saksi ang mga batikang direktor na nakatrabaho ni Angelica sa talent at versatility ng actress. Yung timing niya sa drama at sa comedy is impeccable. Ang husay-husay niya sa dramas, napaka-versatile. Pwede mo siyang api-apihin. Pwede siyang maging bida kontra bida. Kahit ano, pwede niyang gampanan eh. Si Angelica is one young actress na kapag nag-uusap-usap kami mga direktor, lahat ng direktor sa ABS, lahat sinasabi, napakahusay niya. Wala ka talagang hihingin pa sa kanya. She has unbelievable range. Sa takbo ng karera ni Angelica ngayon, it's safe to say that all of the risks she took have all paid off. Patunay dyan ang lead role sa latest at grandest movie niyang I Love You, Goodbye. Adrian, hindi mo ba nakikita? Ginagawa niyan para mapansin mo siya. Ngayon, tuturuan mo pa ako kung paano palalaki ng anak ko. Directed by Luis Guillen, kasama ang A-list cast na binubuo ni na Gabby Concepcion, Kim Chiu at Derek Ramsey. Ang I Love You, Goodbye, ang official entry ng Star Cinema sa Metro Manila Film Fest. Marami ang nagsasabing isa si Angelica sa mga most wanted na tumanggap ng Best Actress Award sa kanyang pagganap bilang Lizelle, a woman caught in between two men. Lizelle, pwede ba tayo mag-usap? Ano bang kailangan kong gawin para lang tigilan mo na ako? Sabihin mo sa akin na hindi mo na ako mahal. Yun lang ba? Hindi na kita mahal. At ngayong hapon, harapan, tapatan, the actress, the risk taker, Angelica Panganiban, live sa The Buzz! Welcome to The Buzz, Angel. Thank you, Tito Boy. Thank you, The Boss, sa napakagandang video. I Love You, Goodbye. Talk about it. Kailang palabas, imbitahan mo na ang iyong mga tagahanga at lahat ng nagmamahal po ng pelikulang Pilipina. Go ahead. Sa December 25 na po, I Love You, Goodbye, ang official entry ng Star Cinema for Metro Manila Film Festival. Sana po suportahan niyo. It's directed by Luis Guillen, kasama sila Gabby Concepcion, Kim Chiu, Derek Ramsey, at maraming pong iba. Angel, pag ikay sinasabihang, this is a role that you're supposed to do, whether offbeat, halimbawa kontrabida, bida, other woman, masungit, mabait, anong considerations ang naglalaro sa iyong isipan? What do you think about it? Because you're such a risk taker. Sa totoo lang, Tito Boy, napakahirap. Kasi, alam mo yun, yung bawat araw mo, meron kang, habang ginagawa ko yung pelikula, ako si Lizelle for today. And then bukas, ako si Chrissy. Sa susunod na araw, ako si Ruby. So, Tapos paano? babalik tayo kay Lizelle, Correct. yung minsan hindi mo nakilala yung sarili mo. Minsan nalilito ka na rin kung ano ba talagang gagawin mo. Pero napaka-thankful ko kasi lalong-lalo na dito sa I Love You, Goodbye, kasama ko si Direk Loris na parati yung sinasabi sa akin, alam ko, pagod ka, alam ko, wala kang tulog. Pero ganito, ang dami-dami niyang pinapaalala sa akin para... Katulad? Not everybody's given this chance. Opo. Hindi lahat binibigyan ng pagkakataong ganito. Opo, na
binigay sa'yo itong project na to, dapat ibigay mo rin kung ano yung, binigyan ka ng tiwala ng Star Cinema, sana ibigay mo rin sa kanila, ipapatunayan mo sa kanila na tama sila. Pag sinasabing you're one of the most brilliant actresses of your generation, ano yung nararamdaman? Siyempre, nakaka-flatter, Tito Boy, na may nagsasabing ganun sa'yo, pero para sa akin po kasi hindi tama na ipasok yun sa isip ko eh. Mas gusto kong napiplease ko yung sarili ko, mas gusto kong sina-challenge ko yung sarili ko, mas gusto kong ako yung magsabi nun sa sarili ko. Sa lahat ng mga mahuhusay ng mga artista dito sa Pilipinas, kung bibigyan ka ng pagkakataong maka-eksena ang isa, sino ito? Bakit? Maraming pa po, Tito Boy. Pero yung unang pangalan na pumapasok sa iyong isipan, in a dramatic scene, kung meron kang makakabatuhan na isang artista, sino ito? Siguro po sa ngayon si Ate V, kasi nung nakatrabaho ko siya, bata pa ako. So ngayon na nandito na ako, feeling ko, kaya ko nang i-challenge yung sarili kong kasama siya sa isang eksena. May kinatatakutan kang role, may kinatatakutan kang direktor, may kinatatakutan kang move na kailan may hindi mo gagawin? Wala po. Okay. Oh, and I believe you. I believe you. Nung pumanaw ang dakilang aktor na si Johnny Delgado, nakita ka namin kung paano ka umiyak. Sabihin mo nga sa akin, of course, ibangin yung relasyon, but what was in your mind when you were crying nung pumanaw ang dakilang aktor? Ang bilis. Yun yung naisip ko talaga. Sabi ko, parang paano nangyari? Parang, kasi every time meron kaming shooting, kasama sila direct, nagtatanong pa ako, kamusta po si Dada, kamusta si Johnny? Okay naman siya, kumakain, naririnig ko si direct, kausap pa si Dada sa phone. Biglang nangyari. Tapos bigla na lang pack up tayo today, ganito, ganyan. So ako, feeling ko naman, normal lang na siguro medyo masama yung pakiramdam niya. And then biglang, sa loob ng linggong yun, may nangyari ng ganun. So ako, hindi ako prepared. Hindi ko man lang nadalaw yung ganun. The best thing na ginawa sa'yo ni Johnny Delgado? Masarap po siyang kausap. Nung ginagawa ko yung Santa Santita, hindi ko makakalimutan yung sinabi niya sa akin. Tinanong niya ako kung bakit ko gustong makatapos ng pag-aaral. And then sinabi ko sa kanya, syempre po, para pag hindi na ako artista, meron akong gagawin. Tapos ang sabi niya sa akin, hindi, habang buhay ka magiging artista. Sabi niya, kailangan mo ng diploma para yun yung isasampal mo sa mga taong sasabihin sa'yo na artista ka lang. Angel, ang lalim ng pinaghuhugutan mo ng iyong mga emosyon, kaya isa ka sa pinakamahusay na artista. Alam mong hindi mahihiwalay ang pagiging artista mo sa buhay mo bilang Angelica. Personal na tanong, kumusta na ang lagay ng relasyon ng iyong mga magulang? Mabuti naman po. Mabuti naman. Siyempre, nandun yung mga sakripisyo na hindi mo sila masyadong nakakasama, hindi kayo masyadong What are you learning from that? Lahat ng bagay may kapalit. Lahat. Opo. And if you were to deliver a message sa iyong mga magulang ngayon, that you're doing very well, that you're happy in your love life, ano ang nais mong sabihin sa iyong mga magulang? Na mahal ko po sila. Siguro akala nila nakakalimutan ko sila. Ang dami-daming bagay na kailangan kong gawin para sa sarili ko. At nung panahon na nag-decide akong umalis ng bahay namin, gusto kong matuto. Gusto kong may mapatunayan ako sa sarili ko. Hanggang ngayon, hawak ko yun. Yung ayaw kong makita na lang na failure ako. Kaya siguro ganito ako katapang. Ang dami kong gustong patunayan sa sarili ko sa mga tao nagmamahal sa akin. Enjoy the journey. Enjoy the journey. Di ba? Yeah, that's an I love you goodbye moment. But you love your parents. And I'm sure they love you. Di ba? Opo. Maraming salamat. I love you goodbye, mga kaibigan. Ay entry ng Star Cinema sa Metro Manila Film Festival. May international screenings. Yes, Tito Boy, meron po. Pero mamaya nasa SM Bacoor po kami ng alas 5. Bukas sa December 19 sa Robinsons Ermita 5 p.m. December 20, SM North EDSA 5 p.m. Ang international screenings po namin January 8 to 14, 2010 San Diego sa UA Horton Plaza, Las Vegas Regal Village Square Stadium, Honolulu Regal Dole Cannery Stadium, Seattle Parkway Plaza Stadium,
At sa January 8 to 14, 2010, Jersey City, AMC Lowe's, Newport City. Abangan din po sa San Francisco, UA Stonestown Twin at LA Cerritos Stadium Cinema. Thank you. Angel, maraming salamat. Good Thank you, luck. Tito Boy. At Thank you hindi po. po ako mapapagod, mga kaibigan, buong Pilipinas, buong mundo, sa kasasabi that you're one of the most beautiful inside and out. You're one of the most brilliant. At susuportahan ka namin dito sa I Love You Goodbye. Thank you po. Mabuhay ka. Maraming Merry maraming Christmas. salamat po. Mga kaibigan, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa po ang The Vibe!